Nationwide, one time, the new Filipino time, alas 7 ng umaga na mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Weng de la Peña at June Mendoza. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Ang AFP porsigido sa kaso laban kay yung fiancé ni Jennifer Laude na si Mark Suselbeck. Department of Justice at ang Bureau of Immigration todo depensa naman sa pagpigil kay Mark Suselbeck na makaalis ng bansa. Ang proseso naman sa maling nagawa ng German fiancé ni Jennifer Laude ipinaubayan na lamang ng AFP sa DOJ at sa Bureau of Immigration. Sundalong na itulak ni Suselbeck paparangalan ng AFP. MMDA handang saklolohan ang mga pasaherong posibleng ma-stranded dahil sa transport strike ngayong araw. Ang palasyo ng Malacanang all systems go na sa undas. Ang una, nanindigang tuloy ang presidential bid ni Vice President Binay. At sa ating panahon, ang easterlies nakaka-apekto sa Luzon habang ang ITCZ naman ay sa Southern Mindanao. News Headlines. Magandang umaga mga kabrigada. Hati ito ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Mula po dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita, Brigada Weng de la Peña at Brigada June Mendoza. Sa programang hati ito ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Araw ng Lunes, October 27, 2014. Brigada Balita Nationwide. The Jennifer Laude Slay Case. Mulihong tiniyak ngayon ng AFP o Armed Forces of the Philippines na porsigido itong ituloy ang kaso laban kay Mark Suselbeck, ang German fiancé ng napaslang na Pinay transgender na si Jennifer Laude. Kaugnay nito ay pinuri rin ni AFP spokesman Lieutenant Colonel Harold Cabunok ang Bureau of Immigration sa anyay swift action ng pigilan ng Aleman na makalabas ng bansa kahapon. Hinarangon ng mga immigration authorities si Suselbeck sa Ninoy Aquino International Airport dahil nakabinbin ho ang deportation case laban dito. Ang kaso ay nagugat sa ginawang pag-akyat ng bakod ng dayuhan sa Camp Aguinaldo at ang pagtulak nito sa isang bantay sa Mutual Defense Board Security Engagement Board facility. O narito ay agad na isinugod naman sa ospital ang dayuhan matapos itong himatayin sa paliparan. At para naman kay Attorney Harry Roque, ang abogado ng pamilya Laude, mistulang pagsasayang lamang umano ng oras ang ginawang hakbang ng pamahalaan para ma-deport ang German national. Unang inihayag ng AFP na nilabag ni Suselbeck ang Presidential Decree No. 1227 o ang batas na nagpapataw ng parusa sa unlawful entry sa mga military base sa Pilipinas. Binastos ang ating sundalo at nang himasok sa ating kampo. Kami na ay binabatikos doon at ngayon kami naman ay ginawa namin ang aming tungkulin at ang pagreklamo dahil nabastos ang ating batas. Ngayon nasa kamay na po yon ng DOJ sa Bureau of Immigration. Ang tinigo ni AFP spokesman Lieutenant Colonel Harold Cabunok. Samantala, bibigyan ng pagkilala ngayong umaga ng AFP ang sundalong na itulak ng fiancé ng pinaslang na Filipino transgender na si Jennifer Laude. Si Technical Sergeant Mariano Pamitan ay bibigyan ng plaque of recognition ng AFP matapos na mapahanga nito ang buong sandatahang lakas matapos ang ipinakitang asal at pagiging kalmado sa kabila ng sitwasyon. Matatandaan na pinigilan ni Pamitan si Suselbeck matapos sumampa sa bakod ng Camp Aguinaldo kasama ang kapatid ni Jennifer na si Marilu sa tangkang makalapit sa 20-footer container van na pinaglagyan ng Amerikanong suspect na si US Private First Class Joseph Scott Pemberton. Nabatid na pinagsabihan din umano na nasabing sundalo sina Suselbeck at Marilu na restricted area ang kanilang pinasok at maaari silang arestuhin. Yes, tama yun. Kayong umaga, bandang alas 7 ay parangalan ng Armed Forces of the Philippines si Technical Sergeant Mariano Pamitan, ang sundalo na tinulak-tulak at minastos nitong si Mark Suselbeck. Siya ay kinilala dahil doon sa kaniyang pagpairal ng pasensya, sa kaniyang paggamit ng diplomasya
Ang tinig ng AFP spokesperson Lieutenant Colonel Harold Cabulong sa panayam ng Brigada News FM. Ang DOJ at ang Bureau of Immigration todo depensa sa pagpigil kay Mark Suselbeck na makaalis ng bansa. Si Brigada Bong Kagape sa detalye niyan. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Binigyang din ngayon ng Department of Justice at ng Bureau of Immigration na dumaan sa maayos at legal na proseso ang pagpigil kay Mark Suselbeck, ang German fiancé ng napatay na Filipino transgender na si Jennifer Laude. Ayon kay DOJ Secretary Laila de Lima, nasa ilalim ng watchlist order si Suselbeck kung kaya't nararapat lamang dumaan muna ito sa legal na proseso lalo na't may naisa pang formal na kaso umano laban sa kanya. Inihayag ni de Lima na may pending deportation case for undesirability laban kay Suselbeck na dapat itong kaharapin, subalit may karapatan naman umano siyang dumepensa sa kanyang sarili. Sa ngayon, wala pang pasya ang ahensya kung papayagan ng makakabalik ngayong araw ang aliman matapos napigilan kagabi ang kanya sanang pagbabalik mula sa ilang araw na pagbisita at pagdadalamhati sa sinapit ng kanyang nobya si Jennifer sa Olongapo City. Ngayong araw naman itinakda muli ng Olongapo City Prosecutor's Office ang preliminary investigation laban sa kaso ni U.S. Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton kung saan inaasahan ang pagsipot ito sa korte para sa pagsumite ng kanyang counter affidavit. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagapi, Brigada News. Sa iba pang mga balita, inaasang magdudulot ng grabeng perwisyo sa mga commuters ang gagawing malawakang o ginagawang malawakang kilos protesta at tigil pasada ngayong araw ng mga drivers at operators. Nationwide yan, nabatid na lalahukan ng mga pampaserong jeepney, tricycle, UV Express services at taxi ang naturang pagkilos. Ayon naman kay Piston National President George San Mateo, layunin umano na nasabing hakbang ay para kondinahin ang kontrobersyal na Joint Administrative Order o JAO ng DOTC at ng LTO na nagpapato ng mas malaking multa sa mga kolorom na mga sasakyan. Brigada Balita Nationwide. Tayo po ay live na live sa Brigada News FM Cebu 93.1. Ganoon din sa Brigada News FM San Carlos Negros Occidental 89.3. Nakaantabay ang buong hanayo ng Metro Manila Development Authority o MMDA para sa ikinasang transport strike ng grupong Piston sa Metro Manila at ilang lugar sa buong bansa. Sa panayam na Brigada News FM, sinabi ni MMDA Chairman Francis Tolentino na maaga pa lang ay nakadeploy na ang mga enforcers para masigurong matutulungan ang mga apektadong pasahero. Hindi naman masyadong nababahala si Tolentino sa epekto ng transport strike dahil anya isang grupo lang naman ito ng mga tsuper. Samantala, tiniyak din ni Chairman Tolentino na handa naman ang kanilang mga truck na hahakot sa mga stranded na pasahero sa gagawing strike na ito ngayong araw. Brigada Balita Nationwide. Samantala, sa karagdagan pang mga balita, magtungo tayo ng palasyo ng Malacanang kaugnay sa paghahanda sa nalalapit na undas. Brigada Leo Navarro Malikdem, brigada mo! Brigada! All systems go na para sa Malacanang sa nalalapit na paggunita ng undas o All Saints Day sa November 1. Sinabi ni Presidential Communications Secretary Herminio Sani Coloma na batay sa kautusan ni Pangulong Benigno Aquino, isinasagawa na ng mga kinaukulang ahensya ang lahat ng paghahanda para sa undas. Nakatakda din anyang magtaas ang full alert ang Philippine National Police kung saan sa kasalukuyan ay nakaalerto ng buong hanay habang papalapit ang nasabing okasyon. Inihayag din ni Coloma na base sa report ni PNP Chief General Alan Purisima, mas mahigpit ng seguridad ang ipatutupad sa mga pantalan, terminal at bus o terminal ng bus at airport dahil sa mga nag-uuwian sa mga lalawigan. Kinumpirma din ni Coloma na sa ngayon ay tumatanggap na ang LTFRB ng mga special permit application sa mga Metro Manila buses na gustong makabiyahe sa mga lalawigan. Report mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Samantala, itinuturing ng Malacanang na bahagi lamang ng demokrasya ang nakatagdang debate o debate sa pagitan ni na Vice President Jejo Marbinay at Senator Antonio Trillanes IV. Ayon kay Communications Secretary Herminio Sani Coloma Jr., hayaan umanong gumulong ang ganitong aksyon kung saan maganda rin umano ito para sa dagdag na kaalaman ng taumbayan sa dalawang opisyal. Unang sinabi ni Trillanes na mahina umano siya sa debate
at inamin nitong hindi naman umano siya magaling magsalita dahil bilang isang dating sundalo hindi umano siya sinanay na maging debater. Magugunitang mismong si Binay ang naghamon kay Trillanes ng one-on-one debate at walang pagdadalawang isip na tinanggap ito ng senador. Hindi naman umano magpapalampaso si Senador Antonio Trillanes IV pa sa nakatakdang debate nito kay Vice President Jejomar Binay. Kaugnay ito ay binigyan diin ng senador na kailanman na hindi magbabago ang desisyon nito na harapin ang hamon ng pangalawang Pangulo. Siniguro rin ni Trillanes na hindi siya ang magiging rason upang hindi matuloy ang debate. Samantala kahit pa man umano matuloy o hindi ang debate ay tuloy pa rin ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Subcommittee at muling hinamon ni Trillanes si Binay na humarap din sa nasabing investigasyon. Una nga rito inihahanda na rin ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang preparasyon para sa one-on-one debate ng dalawang opisyal. Brigada Balita. Live tayo mga kabrigada sa Brigada News FM General Santos 89.5, sa Brigada News FM Zamboanga 93.1 at sa Brigada News FM Cagayan de Oro 102.5. Agaw pansin ho kahapon sa huling araw o huling linggo ng bar exam ang isang bulag na examinee na kumuha ng pinakamahirap na professional exam sa bansa. Si Christopher Yumang, isang law graduate ng University of Baguio School of Law, ang pinakaunang bulag rin na kumuha ng nasabing eksaminasyon. Aminado si Yumang na sobrang hirap po ang kinuhang pagsusulit, ngunit natapos naman umano niya na masagutan ang lahat ng mga tanong at ipinaubay na lamang sa Diyos ang magiging resulta. Ayon sa Supreme Court, binasa umano ang mga tanong para kay Yumang at isinulat din ang sagot para sa kanya. Binigyan din ng Supreme Court na walang extra time ibinigay para sa pinakamatandang kumuha rin ng bar exam na si Lolo Bienvenido Hilario at sa kung anuman ang magiging resulta ng pagsusulit. Para sa 88 anyos na examinee, malaking oportunidad na umano para sa kanya na mapagbigyan ng pagkakataon na makakuha ng nasabing pagsusulit sa ganong edad. Sa kabila ng muntikan ng magkagulo ang huling linggo ng bar exam ay mapayapa pa rin itong natapos nang mahuli ang isang grupo ng mga kabataan. Sa ngayon ay hawak na umano at isinalalim na sa investigasyon ang naturang grupo. Nabatid na mahigpit na seguridad ang ipinatupad ng pulisya sa palibot ng University of Santo Tomas maging sa mga malapit na lansangan at isinara ang ilang kalye. Sa pagkatapos din ng nasabing eksaminasyon ay dumagsa ang mga kaanak maging ang mga supporters ng mga bar examinees. Brigada Weather Update. Panghuli ho ang ating panahon, yung easterlies na tinatawag ay makakaapekto sa Luzon habang ITCZ naman ang sa Southern Mindanao. Sa eastern section ng Luzon, magdadala ho ng pagulan ng easterlies na yan ngayong araw habang intertropical convergence zone naman ang sa Mindanao. Dito umaga asahan din umano mga pagulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Soxorgen area arm dahil sa thunderstorms. Samantala ang Metro Manila at ilang lugar sa bansa ay makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan na at ang dahilan ay dahil sa thunderstorms. Walang namamatang ibang sama ng panahon o bagyo na makakapekto sa bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Salamat sa Power Cells Herbal Capsule at sa Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Mga kabrigada, live mula dito sa Brigada National Headquarters. Yan ang unang bahagi pa lamang ng ating naging pagbabalita. Tuloy po lamang ang pakikinig ninyo sa Brigada News FM para sa iba pa mga importanteng balita sa inyong mga lugar ngayong umagang ito. Para sa Brigada Balita Nationwide, ito po ang inyong mga kabrigada, Weng de la Peña at Brigada June Mendoza. Maraming salamat at buenos dias, Pilipinas. Buenos dias, Brigada! Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit.